pagkabata. Nagsabihin niyang ng maraming ulit na gusto niya ako. Nangako na magpapakasal kami pagkatapos ng kolehiyo. Nagkasundo kaming pumunta ngayon para kumuha ng lisensya. Chengjia, gusto kitang pakasalan. Chen Nuan? Ako? Hindi mo talaga inisip na pakakasalan ka ni Cheng Jia, di ba? Biro lang namin ito. Pustahan lang. Tingnan nyo, kamukha niya ng payaso, nagsuot pa ng kasuotang pangkasal. Kununan natin siya ng litrato. Lahat ng magagandang pangarap ko para sa hinaharap. Sa sandaling ito, naging malamig na pagtawanan nila. Chengjia, ang iyong pangako sa akin. Hanggang sa pagdating ni Lin Weiyao. Nagbago ang lahat ng to. Kagabi sinabi mo, basta magsuot ako ng kasuotang pangkasal, magdala ng rosas sa harap ng tanggapan ng sibil. Pakakasalan mo ako. Peke lahat. Paumanhin. Chen Yuan, kung ganyan ka kadesperado magpakasal, pakasalan mo na lang si Zhang Peng. Sakaling mayaman ang pamilya nila. Pagkatapos mong pakasalan siya, mamulot ng basura para buhayin ka. Chen Yuan, kung hindi ka pipili ngayon, hindi kita pakakawalan. Alam mo, ang estado ng pamilyang Lin sa Haicheng, basta isang salita ko. Mawawala kayo at nanay mo sa Haicheng. Wei Yao. Kung hindi siya pipili ng mapapangasawa, natatakot akong patuloy niyang gagambalain ka. Dukha, manloloko ka, bukod sa mukha mo. Bilang manggagawa sa konstruksyon, sino ang magpapakasal sa iyo? Sabi mo sa lola ko, pakikipagtipal na ito. Dahil sa kabilang panig, ayaw sa akin dahil sa karukaan. Huwag niya akong pilitin magpakasal. Naiinis ka ba na magpakasal tayo? Ako si Chen Wan, 23 taong gulang, bagong graduate ng Universidad ng Haicheng. Karaniwan lang ang pamilya, ngunit malusog. Walang asawa mula pagkabata. Hindi kita inaayawan dahil mahirap ka. Chen Nuan, hindi kita pinakasalan. Hinanap mo lang basta manggagawang pakakasalan. Nababaliw ka na ba? Kung gusto niyang magpakasal, hayaan mo siya. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob siyang magpakasal. Ako si Chin Xiaodong, 28 taong gulang na ngayon. Malusog ang pangangatawan. Walang asawa rin mula pagkabata. Kung hindi mo ikinababahala, kukuha tayo ng lisensya. Cheng Jia, hindi pupunta si Chen Nuan para pakasal sa manggagawa. Hindi niya gagawin yon. Simula bata gusto niya ako. Hindi dahil dito, magpapakasal ng galit sa iba. Jin Xiaodong, Si Chen Nuan, academic achiever. Si Lin Weiyao, mayamang heiress. Parehong tapat sa'yo. Sino ang pipiliin mo? Gusto niya ako, kahit walang label, mananatili siyang tapat sa akin. Ikaw pa rin. Pakasalan si Lin Weiyao para sa koneksyon niya at gawing kabit si Chen Nuan. Nuan Nuan, salamat sa pagpayag mong magpababa ng antas at pumasok sa parehong universidad sa akin. Ang score mo ay pasok sa Peking University. sino umiyak at yumakap sa akin pagkatapos ng exam? Hindi kayang mawalay sa akin. Nuan Nuan, pagkatapos ng kolehiyo, pakakasalan kita. Halo? Nanay? Inakusahan ng amo si nanay ng pagnanakaw. Nasa presinto ako. Pumunta ka rito. Nanay, huwag matakot. Pupunta ako kaagad. Akala ko aso humaharang. Ikaw pala. Tungkol kay nanay. Ikaw ba ang gumawa nito? Problema mo, idirekta sa akin. Huwag galawin nanay ko. Chen Nuan. Payag si Cheng Jia na makiusap para sa iyo. Pakakawalan ko nanay mo. Ano sa palagay mo? Cheng Jia, mula pagkabata, mas mahal ka pa ng nanay ko kaysa sariling anak. Ngayon, ayaw mo pa bang makiusap para sa kanya? Kita mo, Chen Nuan. Hindi ako ang ayaw magpatawad sa nanay mo.
Si Cheng Jia, ang hindi tumutulong sa'yo. President Ken, narito ang profile ni Chen Luan. Ito ang profile ng ginang. Top-notcher sa humanities, mahirap ang pamilya. Nagkakaisa sila. Napakatalinong babae. Maaaring makapasok sa Peking University sa marka niya. Bakit nagpunta sa University of High? Hindi alam. Marahil malapit sa bahay. Paghanda ng regalo, nakapag-rehistro na ng kasal. Bisitahin ang biyanan kong babae. At iuwi ang asawa. Boss Jang. O naku, Corneliusia. Nagreklamo kayo sa pulis na nagnakaw siya. Imposible magnakaw ang ina ko. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Nawala sa akin. Gintong kwintas na nagkakahalaga ng 50K, natagpuan sa bag ng ina mo, nahuli ng may hawak na ebidensya. Sinasabi mong hindi ka nagnakaw, kaya hindi na? Boss Jang, 3 taon nang nagtatrabaho sa inyo ang aking ina. Pinakamalapit ninyong nakikilala ang kanyang pagkatao. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Maaari kayong maglagay ng anumang kondisyon. Boss Zhang, Pinabaning Lin. Lin Weiyao, ninakawan ng ina mo ang iba. Siyempre kailangan parusahan. Pero narinig ko, kapag nagnakaw ng higit sa 50,000, kailangan magbilanggo ng 3 taon. Lin Weiyao, ano ba talaga ang gusto mo? Ayaw mong makulong ang iyong ina. Maaari akong mag-withdraw ng kaso. Sa tingin ko sa iyo, medyo kaakit-akit. Kung hindi, tayo ngayong gabi. Chen Yuan. Kung hindi ka sasang-ayon sa boss, walang makakapagligtas sa iyong ina. Alam mong may pinakamagaling kaming abogado. Hindi ko alam kung kaya ng katawan ng nanay mo. Ng 3 taon. Weiyao, hindi natin kailangang maging ganito, di ba? Kuya Cheng Jia, pumayag na ang ama ko sa negosyo mo. Bibigyan kanya ng puhunan. Lin Weiyao, magkakamit ka ng kaparusahan. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Ikaw ba ang lalaban kay Binibining Lin? Sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong hindi kayo magugutom o mawawala ng damit. Nanaginip ka? Huwag ninyong isiping magtatagumpay kayo. Huwag mag-alala. Pamilyang Lin, may pinakamagaling na abogado. Hintayin mo lang matupad ang hangarin mo. Salamat, Binibining Lin. Gawin ang gusto ninyo? Weiyao, si Chen Yuan ang nagkukusa. Sabihin ko sa kanyang lumayo sa akin. Kuya Cheng Jia, naawa ka na. Kung naaawa ka, pwede tayong maghiwalay. Pwede rin ipa-withdraw ng ama ko ang pondo. Pag-isipang mabuti ito. Sumama kay Boss Zhang para palayain ang ina mo. O hayaan siyang manatili sa loob, mag-alala at matakot. Nuan, pakinig ka. Ipapaliwanag ko sa iyo. Nuan, Umalis ka? Huwak mo ako. Nakadidiri ka. Nuan, huwag magmatigas. Walang kinalaman sa akin ito. Cheng Jia, patay na ang iyong ama. Ang ina mo ay nasa labas nagtatrabaho. Ina ko ang nagpalaki sa'yo. Sa okasyon o pista, ayaw niyang kumain ng dumpling. Ibinigay lahat sa'yo. Ngunit nang may nangyari sa kanya, ayaw mo man lang magmakaawa. Nuan, lipunan para sa malalakas lang. Magmakaawa man ako, hindi kanya patatawarin. Magtiis ka muna. Kapag nakatayo na ako sa Haicheng, hindi kita bibiguin. Tumahimik ka. Paano mo ako pinapagtiis? Gusto mo sumama sa boss? Hindi Nuan. Wala akong intensyon. Nuan, makinig ka. Bitawan mo ako. Bakit hindi ka sumasagot ng tawag? Sa palagay mo, posible kaya ngayon, naisip na kaya ng misis at nagsisisi sa pagkuha ng marriage certificate sa iyo? Tumahimik ka. Ang napakayamang tao, nagpapanggap na mahirap. Bakit wala ako doon nun? Ano ang ibinubulong mo? Magpadala ka agad ng tao para alamin kung saan siya pumunta. President Ken, iyon ba ang misis? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nuan. Bitawan mo ako. Sinabi niyang bitawan mo siya. Hindi mo ba narinig? Pinakawalan ka niya. Hindi mo narinig? Sino ka? Huwag kang makialam. Asawa ko siya. Ginawa mo. Pakasalan ng manggagawa? Chen Yuan, baliw ka na ba? Ikaw bang nag-utos na magpakasal ako? Anong nagmamadali? Chen Yuan,
Makinig, hindi mo lubusang kilala to. Mahirap lang siyang manggagawa, huwag padala sa impulsong. Sirain mo sarili mo. Bukas, hiwalayan mo siya. Pakialamero ka. Hindi ako maghihiwalay. Chen Nuan, masyado ka nang lumampas. Hindi ako naniniwala. Magsisisi ka, may-ari ng restaurant. Tingnan natin gagawin mo. Chin Xiaodong. Chin Xiaodong. Paumanhin. Nalimutan ko sa pagiging abala. Napupunta ka ngayong gabi para makilala ang nanay ko. Anong nangyari? Naiyak ko sa nanay ko ng pagnanakaw. Dinala siya ng pulis. Saan presinto? Presinto ng komunidad ng Jinping. May kaibigan akong abogado. Maaari kitang tulungan na makipag-ugnay sa kanya. Huwag ka masyadong kabahan kung kulang ang ebidensya. Hindi basta-basta may papatang parusa. Walang saysay. Ang kalaban ay may kapangyarihan. Hindi sila hihinto. Kahit may kapangyarihan, kailangan sumunod sa batas. Hintayin mo ako. Papuntahin ko ang pinakamahusay na team ng mga abogado ng Chin. Sa presinto ng komunidad ng Jinping. Isasama nila ang biyanan kong babae. Punta sa himpilang pulisya ng Jinping. Sunduin ang biyanan ko. Ligtas ang nanay mo. Huwag magalala. Pupuntahan natin siya sa himpilan. Totoo ba? Ang kalaban ay kumuha ng abogado ng grupo ng Lin. Anong maliit na negosyo lang ang grupo ng Lin? Hindi ko pa narinig yan. Hindi ka naman nasa mundo ng negosyo. Normal lang na hindi mo narinig. Malakas ang grupo ng Lin sa Haicheng. Mas malakas pa ba sa kapital ng Chin? Ang pamilya Chin ay nasa tuktok ng pyramid sa negosyo. Natural na hindi maabot ng pamilya Lin. Ngunit, kung durugin ng pamilya Lin ang mga ordinaryong tulad natin, kaya nila iyon. Nuan, salamat sa kaibigan mo ngayon. Nararapat lang. Inaapi lang nila tayong ulila at balo. Inaapi nila tayo dahil walang lalaki sa pamilya. Nuan, bakit hindi ka sinamahan ni Cheng Jia? Cheng Jia! May ginagawa si Cheng Jia. Sino nagsabing walang tao sa pamilya natin? May sasabihin ako. Nagpakasal na ako. Kay Chin Xiaodong. Kumuha kami ng lisensya ngayon. Nuan, hindi ba kayo ni Cheng Jia magkakilala mula pagkabata na pagkasunduan niyong magpakasal pagkatapos mag-aral? Bakit bigla na lang? Mga biro lang yun nung bata pa. Hindi iyon seryoso. Nagmamahalan kami ni Xiaodong. Anak, taga saan ka? Ilang taon ka na ngayon? Ano ang trabaho ng pamilya mo? Ilang taon ka na ngayon? Ano ang trabaho ng pamilya mo? Ako si Qin Xiaodong. 28 taong gulang na ngayon. Taga Haicheng. May matatag na trabaho rin ng tatay at nanay ko. May lola sa bahay. Ma, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Xiaodong. Dote, Nuan, basta mapagkakatiwalaan ang batang ito, hindi mahalaga ang dote. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Bigla mong ginawa ang desisyon, natatakot lang ako na baka maghirap ka sa hinaharap. hindi po ma. Ma, yamang kusang loob na sumama sa akin si Nuan, tiyak na hindi ko hahayaang magdusa kahit kakaunti si Nuan. Ma, pagod ka rin ngayon. Magpahinga muna ng maayos. Isasama ko muna si Xiaodong. Nuan, Maraming salamat sa nangyari ngayon. Legal na mag-asawa tayo. Oo nga pala, may bahay ako. Sa Haicheng. Yamang ikinasal na tayo, dapat ba tayo magsama? Kapag gumaling ng kaunti ang nanay ko, lilipat na ako para manirahan kasama mo. Magtulungan tayo. Parang hindi ka naghahanap ng asawa. Parang kasama sa digma ang hinahanap mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bubuhay sa pamilya. Hindi kita pahihirapan. Dapat magsama-samang magsumikap ang mag-asawa, magtulungan sa pagpupunyagi. Hindi dapat ilagay ang pressure sa iyo lamang. Lalong lumalakas ang ulan. Umuwi ka na. Oo, may numero ka ng telepono ko. Sabihan mo agad ako kung may anumang mangyari. Tandaan mong tanggapin sa WeChat. Aalis na muna ako. Chen Wan, pagsisihan mo. Kaya mong gumamit ng anumang paraan. Huwag na tayong mag-away. Bukas, hiwalayan mo siya. Nangako akong pakakasalan ka. Bigyan mo ako ng konting oras. Hindi na kailangan.
Chen Nuan, hindi ako naniniwala na pakakasalan mo siya. Kung hindi kayo maghihiwalay, puputulin ko ang ulo ko at gagawin mong bola. Ginoong Chin, mukhang napakasaya mo sa asawa at biyenan ha. Kailan mo balak na ipakilala ang tunay mong pagkatao? Nitong mga nakaraang taon, sinadyang lumapit. Pagkaraan ng ilang panahon, kapag mas nagkakilala na tayo, maghanap ako ng tamang oras para linawin ang lahat sa kanya. Baka naman biglang magalit asawa mo at ayawan ka na. Magmaneho ka na. Walang kwenta. Hindi mo kayang pakisamahan si Chen Nuan. Binibining Len. Kumuha siya ng abogado ng di malamang paraan. Kulang ebidensya pero pinapunta na siya. Kung hindi natin sisirain si Chen Nuan, hindi siya iiwan ni Cheng Jia. Ayaw kong pag ikinasal na kami. May iniingatan pa siyang kasintahan. Kaya ganito, ipapasundo ko siya at ipapadala sa iyong kama sa oras na iyon. Dapat magpakita kang maayos. Paano kung magsumbong siya sa pulis? Pinakamahalaga sa kanya ang ina niya. Basta oras na, kumuha ng maraming litrato at video sa kanya. Pagbantaan mo siya. Hindi ako naniniwala na hindi siya magpapasindak. Matalino si Binibining Len? Hello, Ningning. Hello, Ningning. Noong nakaraang quarter, tumaas ang kita ng 0.3%. Inaasahan. Hoy, ano naman? Asawa, tulungan mo ako. Nuan. Hanapin si Nuan. Ngayon na. President Chin, huwag mag-alala. Sino ang may ganitong kapal ng mukha? Ang lakas ng loob mangidnap sa misis ni President Chin. Kailan ikinasal si President Chen? Oo, hindi ko narinig iyon. Ayaw sumabuti, sama-sama mapapadpad. Kung sumunod ka na lang noon, hindi mo mararanasan ang pisikal na hirap na ito. Boss, bago sumakay itong babae, tumawag ng palihim. Walang problema, di ba? Iyon mismo ang tao. May asawa ang babaeng ito. Chen Nuan, hindi mo pinakasalan ang unang manggagawa mo. Magpakasal? Isa lang siyang manggagawa. Kahit malaman niyang nakidnap ka, ano pa nga ba ang magagawa niya? Makakapagsagip pa ba siya sa iyo? Hoy, Sa asawa ko, kahit anong gusto ninyo, hilingin ninyo. Pero huwag ninyong galawin siya kahit isang hibla ng buhok. Kung hindi, ano ka ba? Manghahamon ka pa sa akin. Baka pagdating mo rito. Asawa mo, buntis na nga, pati anak. ako si Chin Xiaodong, Pangulo ng Chin Group. Kung mawalan siya ng isang hibla ng buhok, gagawin ko talagang pagsisisihan na ipinanganak kayo sa mundo. Kung mawalan siya ng kahit isang hibla ng buhok dahil sa inyo, gagawin ko ang lahat para pagsisihan ninyong ipinanganak kayo sa mundong ito. Kung ikaw ang presidente ng Chin Group, ako naman ang ina ng presidente. Bilisan mo ang pagmamaneho. Nakakatawa talaga. Lalaki mo presidente ng King Group. Pagsisinungaling, hindi pinaghandaan. Ang Chin Group ang pinakamayaman. Kung kakilala ng pulubing ito ang pinakamayaman, kaya bang magpaalila sa ina niya sa paglilinis dito sa amin? Tandaan, kumuha ng maraming litrato at video. Naintindihan. Matatanggap mo ang kaparusahan. Boss, makinam naman ako. Huwag magmadali. Lahat may parte. Sige. Wag! Presidente Chin, kanina nang tumawag kayo. Na-track namin ang lokasyon ng telepono ni Mrs. Narito mismo. Tayo na. Bitawan mo ako. Magaling ka pala. Akala mo asawa mo, presidente ng Chin Group? Kahit patayin kita, nanay mo hindi magreklamo?
Sino ka? Nuan. 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 Huwag ninyong galawin ang babae ko. Mukhang gusto ninyong mamatay. Dalhin sa presinto. Oo. Alam niyo ba kung kanino ako? Lin family, kaya niyo bang makipag-away? Ano ang Lin family? Gapusin ang asawa ni Presidente Qin. Qin Xiaodong. Paano pupunta rito ang presidente ng Qin family? Bagay na walang paningin. Dalhin na. May nangyari kay Miss Lin? Kagabi, may dala-dalang pulis. Sinakop nila si Boss Zhang at grupo niya. Isang grupo ng walang silbi. Sabi ni Chen Nuan si Miss Lin, ikaw ang mastermind. Huwag mag-alala. May paraan ako para ayusin si Chen Wan. Anong katayuan niya? Hindi niya lalabanan ng pamilya namin. Kuya Cheng Jia, Yaw-yaw, revolver, magkadugtong na action, mabilis na paputok. gusto ko muna siyang kausapin. Sino mag-aakala magsusumbong siya sa pulis? Inakusahan ako na pinasaktan siya ni Boss Zhang. Paano naglakas loob si Chen Nuan na ganyanin ka? Palagi niyang naiisip na inagaw kita. Kayo ang tunay na magkasindahan mula pagkabata. Pumunta ako para hanapin siya. Papayag siyang bawiin ng kaso. Paano siya naghain ng kaso? Chen Nuan, ano ang iyong sandata? Upang labanan ako. Masama pa rin pakiramdam? Salamat sa iyo ngayon. Ayos lang ako. Salamat. Mag-asawa kami. Huwag kang magpaka-formal. Dinala na silang lahat ng pulisya. Hindi makatatakas si Lin Weiyao at mga kasabwat. Huwag mag-alala. Chen Nuan. Sino nag-utos magreklamo sa pulis na si Wei Yao ang mastermind? Bawiin ang kaso. Kung hindi, hindi mo ako mapapakasalan. Si Lin Weiyao ang mastermind. Siya ang nagutos sa mga kidnapper na agawin ng asawa ko. Tiyak na tutugisin namin ito hanggang dulo. Chen Nuan, galit ka lang kay Wei Yao. Dahil inagaw niya ako? Oo, mayabang nga si Lin Wei Yao, pero hindi naman siya masama sa puso. Sobra ka ng manbatikos. Noong pinaratangan nila ang nanay ko ng pagnanakaw, wala kang imik. Inutusan ni Lin Weiyao na agawin ako. Malinaw ang ebidensya. Sinabi mo nang babatikos ako? Ang gintong kuwintas nasa loob ng bag ng nanay mo. Anong magagawa ng paniniwala ko? Bawiin ang kaso. Kapag nagalit sila, ikaw at nanay mo ang magdudusa. Gusto ko malaman, gaano kalakas ang pamilya Lin. Ikaw, construction worker, huwag isipin na dahil maganda damit mo, makakapasok ka na sa mataas na lipunan. Pamilya Lin, nasa top 30 ng mayayamang listahan. Top 30? Ang maliit na negosyong umaasa sa amin para sa kabuhayan? Nakapasok sa top 30? Sa tulong ng aming kin, maliit na negosyong nagbibigay ng trabaho. Nakapasok sa top 30. Sino ang sinasabing maliit na negosyo? Ikaw si Chen Nuan, ang nagreklamo at pumintas sa anak ko. Nagpatupad ng pagdukot. Sa tingin ko, ayaw niyo nang manatili sa Haicheng. Si Lin Weiyao ay nangaapi gamit ang impluensya. Totoo pag-utos ng pagdukot? Chen Nuan, masyado kang musmos. Kung ako ang nag-utos na duktin ka, bakit wala pang nag-aaresto sa akin? Sabi ni Boss Zhang at ng mga mangdudukot, hindi nila ako kilala. Huwag magmadali. Hindi pa oras ng inyong pamilyang Lin. Bakit mukhang pamilyar ang taong ito? Ikaw ay... Tito, isa lang siyang manggagawa. Pero ngayon, maganda ang suot para mukhang disente. Manggagawa lang siya. Nangahas pang magpanggap bilang presidente ng Qin Group. presidente ng Qin Group. Pangulo ng Grupong Qin. Pamilyang Lin at Grupong Qin. Malapit na ang pakikipagtulungan sa pagtitipon. Maraming beses ko nang nakita ang Pangulo ng Grupong Qin. Nagtapang-tapangan ka kay Presidente Qin. Nakakatawa talaga. Lin Xiong, 80% ng pamilyang Lin, buhay ng industriya. Nakasalalay sa pamilyang Qin. Ganyan ka nagmamalaki. Hindi ka natatakot sa akin. Pupugutan ng pakikipagtulungan sa inyo. Paumanhin? Ano ang nangyari? Paumanhin. Taos-pusong patawad. Wala ka bang mata? Oo. Walang problema. Uuwi ako para magpalit ng damit.
Naalala ko. Naalala ko na. Tay, kilala mo ba siya? Sino ba siya? Huwag ninyong gambalain ang mga iyon. May kapangyarihan at impluensya sila. Pamilyar siyang tignan. 6 na buwan na ang nakalipas sa isang gabi ng pagtitipon sa mundo ng negosyo. Pinagpala akong makita ang tagapangulo ng Qin Group na si Qin Xiaodong, isang ginang, ang bumangga sa akin. Nabuhusan ng alak si Ginoong Qin. Kung ikaw si Ginoong Qin, paano ko siya hindi makikilala? Isang dukha na nagtatrabaho kung saan-saan. Nagpanggap bilang pangulo ng Qin Group. Nakakatawa. Chen Nuan, ikinasal ka sa dukhang ito. Sarili mong desisyon yan. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad kay Wei Yao. Pakiusapang ko siyang patawarin ka. Kung hindi, ikaw at ang iyong ina, pati ang lalaking ito, kailangang lumabas sa Haicheng. Wala akong kasalanan. Hindi ako magsasorry. Paano? Gusto niyo pa kaming lipulin? Anong silbi ng lubusang paglipol? Durugin ka ng pamilya Lin. Parang pagdurog lang sa langgam. Sigurado ako. Ang pamilya niyong Lin ang mauuna mawala. Anong pakay nyo? Hindi kayo welcome. Ikaw, Papa, sino siya? siya ang driver ni Qin Xiaodong. Huling punta namin sa Qin Company. Nakita namin siya nagmamaneho para kay Qin Xiaodong. Kilala pala ang driver ni President Qin. Kaya pala nangahas magpanggap kay President Qin. President Qin namin? Hayop na mapangmata sa kapwa. Ang aming Presidente Qin. Hayop ka na mapangmata sa kapwa. Chen Nuan, binibigyan kita ng 3 araw para magbaba ng kaso. Pagkatapos, pumunta ka sa harap ng Lin Corporation, sa harap ng mga mamamahayag at media, sa anak kong si Yao Yao. Magpakumbaba at humingi ng tawad. Aminin mong pinaratangan mo siya. Kung hindi, ikaw at ang ina mo, pati na ang manggagawang iyon, lalayas sa Haicheng. Nababaliw na ba sila? Paumanhin at naipit ka sa Lin family. At naisahan ka. Ngunit aayusin ko to ng mag-isa. At hindi ka maisasangkot. Mag-asawa tayo. Dapat nating harapin ito ng magkasama. At sila naman ang dapat magdusa. Tama, ginang 80% ng Lin family umaasa sa Qin Group. Kapag pinutol ng Qin Group ang tulong sa Lin family, wawakasan sila. Tayong ordinaryong tao, hindi makakapanayam. Sa presidente ng Qin Group? Presidente, Qin, nagpapanggap ka pa. Nakidnap na ang asawa mo. Presidente Qin, nagpapanggap ka pa. Nakidnap na ang asawa mo. Nuan. Hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo. Sa totoo lang, ako si Qin Xiaodong. Alam kong ikaw, si Qin Xiaodong, nakasulat sa marriage certificate. Alam mo na pala. Matalino ka talaga. Sinasamantala ang pagkakapareho ng pangalan sa presidente ng Qin Group bilang dahilan para takutin sila. Pero sayang, ang pamilya Lin, nakita na nila ang tunay na presidente ng Qin Group. Hindi si Ginang. Tunay na Presidente Qin ang Presidente Qin. Ako talaga si Qin Xiaodong, ang presidente ng Qin Group. Ako talaga si Qin Xiaodong, presidente ng Qin Group. Nung araw sa harap ng tanggapan, nagpapanggap na mahirap, palaging pinapakasal ako ni Lola. Hindi ko inakalang makakatagpo nang handang pakasalan ako. Pagkatapos mo ma-discharge, dadaling kita kay Lola. Okay ba? Ginang, sa hinaharap, ikaw na. Ang asawa ng presidente ng Qin Group, hindi ito tulad ng karaniwang tao na maihahambing. Ako? Hindi pa ako nananaginip? Masakit ba? Masakit. Hindi pa naginip. Hoy, Nuan, umuwi ka na. May nangyari sa bahay. Hindi ko inaasahan ito. Sa tagal nating magkasama sa iisang bubong. Magnanakaw ka pala. Sa bahay noong isang araw, nawala ang 3,000 piso. Tiyak na ikaw ang kumuha. Hindi ako nagnakaw. Huwag kayong magsalita nang walang basehan. Nagnakaw ka sa hotel. Itinuro ng anak mo ang may-ari ng hotel nang walang basehan, pagdukot at pang-aabuso. Kayo lang na mag-ina, mahirap at mahilig magnakaw. Nagsisinungaling ka. Wala akong ginawa. Cheng Jia, Shulian, alam ninyong mabuti ang aking pagkatao.
Tulungan ninyo ako. Sabihin ninyo sa kanila na hindi ako nagnakaw. Ano pa ang maipagtatanggol mo? Dali, alis na kasama anak mo. Lumayas kayo. Ang aming komunidad ay hindi papayag sa mga magnanakaw na tulad ninyo na manatili pa. Tama. Lumayas kayo. Ate, mali ang pagnanakaw mo. Tama. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Bibigyan kita. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Bibigyan kita. Shulian. Noong una, namatay ang asawa mo. Nakita kong nahihirapan kayong ulila at biyuda. Tinulungan kita. Palakihin si Cheng Jian. Sa ngayon, ito ang kabayaran mo sa akin. Pamilya kami ng mga pusong aso't lobo. Kaya pala si Nuan Nuan magpapakasal sa iba, hindi sa kanya. Kaninong kotse ito? Sabi nila, milyon-milyong piso ang kotse na ito. Talaga, dekalidad na kotse? Kanino ito? Di kalidad na kotse? Kanino ito? Hindi ba't anak niya si Chen Nuan? Nanay, ayos ka lang. Bakit ka sumakay sa mahal na kotse? Chen Nuan. Para maghambog, umupa ka pa ng dekalidad na kotse. Anak ni Chen Nuan ito. Nanay, ayos ka lang. Chen Nuan. Para magyabang, umupa ka ng mamahaling sasakyan. Verde. Verde Mali Mali. Chin Corporation. Chin Xiaodong's car. Ikaw na super. Gamit ang pampublikong sasakyan para sa personal, napakaimbabaw. Nuan Nuan. Hindi ninakaw ni Mama ang mga bagay. Sa matagal nating pagsasama, alam niyo kung anong klaseng tao si Mama? Araw-araw inaapi niyo kami. Nangaabuso ng kabutihan. Ako at si Mama ay nagbubulag-bulagan. Nagbubulag-bulagan! Hindi pa kayo. Nangaapi sa aming ulila at balo. Kung buhay pa si tatay, magagawa niyo kaya. Kasalanan ng ina mong walang kwenta. Namatayan ng asawa at hindi nakapagkaanak ng lalaki. Hindi makapaghanap buhay, kaya nagnanakaw. Kung sasabing nagnakaw ang biyanan kong babae, ilabas mo ang ebidensya. Sino nagsabing walang tao ang pamilya, Chen? Nagnakaw ang biyanan kong babae? Ilabas ang ebidensya! Ikaw, manggagawa. Nagkukunwari ka. Nakita nila, nagnakaw siya. Anong karapatan mo? Nanay. Sasaktan ko kayo. Ikaw ang naghahanap ng away. Chen Nuan. Nanay ko, nagnakaw? Nakita mo? May ebidensya ka ba? Walang ebidensya. Puro chismis sa paninirang puri. Pwede kitang i-report sa pulis. Ayaw gustusin ng nanay ko kahit may sakit siya. Napunta lang sa inyo. Walang hiya. Chen Nuan, ikaw. Kumpanya namin. Nakikipag-ugnayan sa proyekto ng Chin Corporation. Hintayin mo ako! Bukas. Kapag nakausap ko na si Jichen, isusumbong ko yung paggamit ng sasakyang pangkumpanya para sa personal. Maghintay kayong matanggal, isusumbong ko. Pagkita ko kay President Chin bukas, ibubunyag ko ang ginamit ninyong sasakyan para sa personal, ipapataas ko ito sa itaas. Hintayin ninyo ang pagtanggal ninyo. Ma, alis na tayo. Tara na. Kung maririnig ko pang kumakalat kayo ng chismis, ipapablotter ko kayo. I report mo now. I-report. Tara na. Nuan, isama mo si Mama. Sumama ka na sa amin pauwi. Sa mga kapaligiran dito, salamat. Pero hindi na kailangan. Ito ang aming tahanan. Pinaghirapan ito ng tatay ko para mabili ang bahay na to. Para kay Mama, higit pa to sa isang tirahan. Xiaodong, buti nandito ka. Dumating ka ngayon, hindi na nila kami maaapi. Kaming mag-ina. Nuan, pagkatapos kumuha ng marriage certificate, nakilala mo na ba pamilya ni Xiaodong? Ma, dadaling ko si Nuan ngayong gabi para makilala ang mga magulang ko. Nung ikakasal na tayo, hindi ko alam na napakaganda ng kalagayan ng pamilya mo. Wala ba talaga akong dadalhin? Sinabi ko na sa'yo, wala kaming kulang sa aming pamilya. Isang manugang na babae lang ang kulang. Paano kung ang mga magulang mo at lola mo ay hindi ako magustuhan? Nung kumuha tayo ng lisensya sa PSA, hindi ka naman ganyang kabahala. Tara na. Nandito ako. Lola, tatay, itong asawa kong babae na si Nuan. Lola. Tatay. Oo. Nanay. Oh. Asawa ko siya. Hindi. Ako ang asawa niya. Nanginginig siya sa unang pagkikita ninyo. Nuan, maligayang pagdating sa aming pamilya. Salamat, tatay. Halika, hawakan mo. Sa'yo na ang bahay na ito.
Ang manugang na babae ang masusunod. Huwag ninyong apihin si Nuan-Nuan. Sige. Salamat, nanay. Mabait na apo. Ang ganda mo. Ito ang regalo sa iyo ni Lola. Hawakan mo. Bilisan mo. Buksan mo. Buksan mo. Lola, hindi kaya masyadong mamahalin ito? Hawakan mo. Pinakamahalaga sa bahay na to. Nakuha mo na sa tanggapan ng Sibel. Problema mo pa ba? Salamat, Lola. Balita ko, bagong graduate si Nuan-Nuan. Sa kumpanya, maglaan ng posisyon para kay Nuan-Nuan. Sige. Hindi na kailangan, tatay. Mag-apply na lang ako ng normal. Hindi na maghahanap ng espesyal na tato. Mabuti, magsanay muna sa ilalim para sa inaharap. Kapag pumasok sa pamunuan, baka masabihan ng masama ng matatandang empleyado. Dapat ay lubos ninyong nauunawaan. Ang aming Chen Group, ang nangungunang kumpanya sa bansa. Hindi pinapakain ng kumpanya ang mga tamad. Nauunawaan ba ninyong lahat? Naunawaan. Kumpleto na ba ang lahat ng bagong empleyadong nag-report? Mukhang may isa pa na tinatawag na Lin Weiyao. Lin Weiyao, magkasalubungan magkaaway. Tia. Sige, tawagin ninyo akong Manager Shu sa trabaho. HR Manager pala. Ay, Tania, mukhang may koneksyon. Kung gusto mong manatili pagkatapos ng internship, kailangan mong magpasipsip sa kanya. Bakit ka nakapasa sa interview? Bakit ka pumasa sa interview? Tia. Ay, re-report ko siya. May kalokohan siya sa personal na buhay. Nanakaw ang nanay niya. Ang ganitong klaseng tao, huwag na lang manatili sa Chin Group. Bakit? Bago pumili ng tao ang kumpanya, wala bang background check? Makakakuha pa ba ng slot sa internship ang ganito? Palayasin mo na. Hatsa manager ako. Naniniwala ka sa chismis? Di ka nag-imbestiga, tapos tanggal agad ng intern. Tama ba to? Paggawa ng desisyon, hindi pwedeng pakialaman ng intern. Magkomento ng basta. Ang taong katulad mo, umalis ka sa Chin Group ngayon din. Kung hindi, huwag kang magalit. Kung maglagay ako ng mantsa sa record mo. Chen Wan, gagapasin kita. Mas madali pa kaysa paggapas ng langgam. Agapungin kita, mas madali pa kaysa sa pagdurog ng langgam. Kung ako, ikaw, aalis na agad. Huwag ka nang magpahiya dito. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Na basta na lang magtatanggal ng intern? Tagapamahala Shu, walang paliwanag. Katulong Feng, ang intern na ito ay may masamang ugali ng pamilya. Magulong buhay pribado. May ebidensya ba? Kung walang ebidensya, huwag nang magsalita ng ganyan sa hinaharap. Wala bang ibang pinagkakaabalahan si tagapamahala Shu? Isa kang katulong ng Pangulo ng Chin Group. Darating para makipagkita sa akin. Gagawin ko lahat para dayain ang sasakyan. Sa pagmamaneho sa iba't ibang lugar, paghahanap ng peking Pangulo na nagpapanggap kay Jichin. Matatanggal ka sa trabaho. Alam mo kung sino to? Sige, hihintayin kong tanggalin ako ni Pangulong Chin. Sige, hihintayin kong paalisin ako ni President Kim. Jen Wang, kilala mo ba yung assistant? Assistant lang siya. Ikaw, si Lin Weiyao. Manager siya ng HR department. Tulungan ninyo kami. Tungkol sa probasyonaryo para maging regular. Pakiusap. Huwag kayong mag-alala. Tulungan niyo ako mapaalis si Chen Nuan. Titiyakin kong gawin ang aking tiyahin na regular kayong lahat. Trainee sa HR department. Paumanhin. May connection siya. Huwag kang makialam kung ayaw mong pakialaman. Mas mapalad ang mabuting tao. Ikaw, Chen Nuan. Talaga? Unang araw sa trabaho, ano ang pakiramdam? Kausap ni Cheng Jia ang departamento ng proyekto para sa kooperasyon. Pinabagsak ko siya. Hindi ko pinayagang pumunta. Sabihin mo, dapat ba natin siyang parusahan? Pawin natin ang pamilya Lin ng tuluyan. Walang kasiyahan sa ganyan. Mas mabuting, samahan natin siya sa paglalaro. Asawa ko, ginagamit mo ba ako? Hindi ba ako pwedeng gamitin? Pwede mong gamitin. Pero,
Hindi ba dapat bigyan mo ako ng pabuya? Pwede ba? Ganito, tsaka lang masasabing may pabuya. Noong una, bakit hindi ko siya naunang nakilala? Hoy, Presidente Chin si Lin, Pangulo ng Lin Group, nag-iingay sa ibaba. Gustong makipagkita sa inyo. Pinatigil ninyo ang Chin Group at lahat ng kooperasyon sa Lin Group. Nagpanik siya. papuntahin mo siya rito. Magpadala ka ng tao magpapanggap bilang ako. Sino ang may gawa? Sino ang may gawa? Chen Nuan, kung ako ikaw, lalayas na ako sa Kin Group. May CCTV sa pampublikong lugar. Isusumbong kita sa regulatory agency. Sa oras na yon, tingnan natin kung mapoprotektahan ka pa ng tiya mo. Chen Nuan, huwag mong sayangin ang lakas mo. Walang tutulong sa'yo sa Chin Group. Hindi mo iniisip na ikinasal ka sa presidente ng Chin. Si Chen Nuan ikinasal sa Pulubi. Araw-araw nagkakamaling akala. Akala niya siya ang may bahay ng presidente. Sino ang hindi alam? Ang ating si President Chin ay isang non-marriage advocate. Balita pa nga ay virgin at single mula pagkabata. Walang kahit kaunting iskandalo. Palang si Chin Xiaodong ay hindi pa nagkaroon ng relasyon. Bakit siya napakahusay maghalik? Bigla kong binago ang isip ko. Binigyan ka ng 3 araw ng aking ama para sa harap ng Lin Group. Humingi ng tawad sa publiko. Sa Chin Group, luluhod at hihingi ng tawad. Kung hindi bukas palalayasin kita sa Kin Group. Gusto kong makita kung paano mo ako palalayasin sa Kin. Changjia, hindi mo ba sinabi? Yung pakikipagtulungan natin sa Kin Group, tinanggihan tayo ngayon. Hindi na umiikot ang pondo. Hindi kakayanin ng kumpanya. Anong minamadali? Nandiyan pa ba si Lin Weiyao at ang tatay niya? Kung hindi man, papautangin na lang natin siya uli sa tatay niya. Seryoso ka ba? Presidente ng Chin Group. May balak palang pakasalan ako. Pinipilit si Jichin ng pamilya niya na magpakasal para sa alyansa. Nakuha ko ang ibig niyang sabihin. Sinend ko agad ang litrato mo. Nasiyahan si Jichin kapag ikakasal ka kay Chin Xiaodong. Ang Lane Group ay umakyat ng isang hakbang lang sa langit. Yao Yao, nandito ka na. Bakit mo ako hinanap? Yao Yao, tinanggihan tayo ng Chin Group sa pakikipagtulungan. Lapitan mo uli ang tatay mo para pautangin tayo ng pera. Hindi ka makikipagtulungan. Wala kang kakayahan, Cheng Jia. Ginawa ko na ang lahat. Hiwalayan na tayo. Yao Yao, bakit naman? Maligayang pag-uwi, Mrs. Kamusta kayo? Ito si Wang Ma, responsible sa pag-aalaga ng pang-araw-araw mong pamumuhay. Mula ngayon, kung mayroon kang anumang bagay, sabihin mo kay Wang Ma, Tio Zhang. Dito. Tayo lang bang nakatira dito? Kung hindi ka sanay, marami akong ari-arian. Gusto ko to. Malaki lang talaga. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, hintay ka sandali. Yao Yao, anong ibig sabihin? Hindi ba tayo ayos lang? Bakit ka gusto makipaghiwalay? Naglaro ako sa'yo ng ilang araw. Ipinakilala kita sa negosyo at pamumuhunan. Ikaw? Ayaw ko nang makipaglaro. Hindi mo masiguro ang tulong ng Chin Group. Anong silbi mo sa akin? Hindi. Yao Yao, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, sigurado kong makukuha ko ang pakikipagtulungan ng Chin Group. Umalis ka. Yao Yao. Yao Yao. Ang taong tulad nito, walang halaga, laruan lang. Paano niya maihahambing ang presidente ng Chin Group? Kapag napangasawa ko si President Chen, magkakaroon tayo ng lahat ng gusto natin. Ano ang gagawin ko? Medyo kinabahan.
Nahihiya ako. Chinsyadong! Unang beses akong nagkaroon ng relasyon. Unang beses din akong ikinasal. Ikaw? Huwag mo akong apihin. Ang swerte. Unang beses ko rin. Huwag kang kabahan. Hindi ako nagmamadali. Hintayin nating mas masanay tayo sa isa't isa. Hintayin kitang kusa sa akin. Chinsyadong! Salamat sa iyo. Nuwan-nuwan, huwag umupo. May mga pako sa upuan. Ikaw lang ang madaldal. Mukhang gusto mo ring maapi tulad niya. Ang aming Yaw-Yaw, ang magiging Diyos sa may-ari ng Chin Group. Kung ininsulto mo si Yaw-Yaw, kayo dalawa, maaari nang magtalikod sa Chin Group. Ikaw? Ikaw? Huwag matakot. Sila ang dapat magtalikod. Hindi ka ba kasama ni Chengjia? Kailan ka naging Diyos ang may-ari ng Chin Group? Hindi ka ba kasama ni Chengjia? Kailan pa naging Diyan ang may-ari ng Chin Group? President Chin likes me. Balak niya akong pakasalan. Sa pagitan ni President Chin at ni Chengjia, sino kukuha kay Chengjia? Noong una, libangan ko lang si Chengjia. Madaling ligawan, sunod-sunuran, nakakasawa. Hindi mo ba sinabi noon na may potensyal siya? Kung magtagumpay siya sa negosyo, pwede siyang maging reserbang boyfriend. Pero kahit anong pagsisikap niya, hindi siya katumbas ng presidente ng Chin Group. Ang sinabi mo kanina, ipinadala ko na kay Chengjia. Chen Nuan, naghahanap ka ng kamatayan? Hinahamon mo ako? May CCTV sa taas ng kumpanya. Kung sino naglagay ng pako sa upuan, malinaw sa CCTV. Magpapakita pa ng CCTV? Tia, gusto pa ni Chen Nuan na magpakita ng CCTV. Sino ka ba para mag-utos? Ano ang karapatan mong magpakita ng CCTV? Sino ka ba para magmalaki? Anong karapatan mo para tingnan ang surveillance? Nuan-nuan, huwag na nating pakialaman. Wala tayong kapangyarihan. Wala tayong pagkakataong manalo. Huwag matakot. Hindi magtatagal ang kanilang pagmamalaki. Si Yaw-Yaw ang tagapagmana ng pamilyang Lin. Nais ni Presidente Chin, pakasalan si Yaw-Yaw. Sa hinaharap si Yaw-Yaw, ang magiging may bahay ng Chin Group. Dapat matalas ang inyong pangunawa. Malapit kay Chen Nuan. Walang pagkakataon maregular. Ikaw, gumagawa kayo ng masama at nanggugulo. Magre-resign na ako sa ganitong kumpanya. Bakit ka magre-resign? Sila ang dapat umalis. May reklamo ang kumpanya. May nambubuli sa mga kasamahan. Nakatanggap ang kumpanya ng reklamo. May bully sa kasamahan. Wang Ziyan, nakuna ng CCTV. Nilagyan mo ng pako ang upuan ni Chen Nuan. At sa baso niya, naglagay ka ng di kilalang bagay. Nagpa siya ang kumpanya. Hindi ka lang tatanggalin, dadalahin ka rin sa presinto para imbestigahan. Yaw-Yaw, tulungan mo ako, Yaw-Yaw. Lahat ito, ikaw ang nagutos sa akin. TI. Assistant Feng, hindi na kailangan gawing malaking issue. Marahil hindi nyo alam ang kasunduan sa pagpapakasal ni Yaw-Yaw kay President Chin. Sa hinaharap, si Yaw-Yaw ang magiging babaeng puno ng Chin Group. Paumanhin, Manager Zhu. Sumusunod lang kami sa mga alituntunin. Ang Chin Group ay pampublikong kumpanya, hindi maliit na negosyo sa bahay. Kahit sino, kapag lumabag sa patakaran, kailangan imbestigahan. Paumanhin, Manager Zhu. Sumusunod lang kami sa patakaran. Ang Chin Group ay pampublikong kumpanya. Hindi ito maliit na negosyo. Lumabag sa patakaran ng kumpanya ay dapat imbestigahan. Hindi ako pwedeng imbestigahan. Pinaghirapan ng magulang ko ang pag-aaral ko. Ayaw ko nito, Yaw-Yaw. Tulungan mo ako. Dalhin na. Tulungan mo ako, Yaw-Yaw. Hindi ako pwedeng magkaroon ng record. Tulungan mo ako, Yaw-Yaw. Masamang gawa. May kaparusahan. Gusto kong makita ang kahahantungan ninyo. Kilala mo lang assistant ni President Chin. Assistant lang siya. Kapag napangasawa ko si President Chin, titingnan ko paano ka magmamalaki. Buti na lang, malaking kumpanya tulad ng Chin Group. Salamat. Tungkulin ko.
Dahilan Yao Yao. Yao Yao, nagpadala si Chen Nuan ng voice message. Ano ibig sabihin? Ikakasal ka kay President Chin. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Nasa rising stage pa ang kumpanya. Hindi pa naipasok ang pondo ng tatay mo. Kung maghihiwalay tayo ngayon, kailangan ko magbayad ng malaking multa. Mamamatay ako. Yao Yao. Narinig mo na ang voice message ni Chen Nuan. Bakit ka nagpapakapilit? Ikaw at ang presidente ng Chin Group, may paghahambingan? Yao Yao. Walang paghahambingan. Pero ikaw, Huwag mo kong tratuhin ng ganito, Yao Yao. Huwag mo kong tratuhin ng ganito, Yao Yao. Yao Yao. Cheng Jia. Hondong iyon para sa proyekto. Kailan maipapasok? Napirmahan na ang kontrata. Katapusan ng buwan ang deadline. Yung pondo ng proyekto, kailan kayo makakarating? Nakapirma na ng kontrata. Katapusan ng buwan ang deadline. Kung hindi pa darating ang pondo, kailangan nating magbayad ng malaking multa. Mayaman ba pamilya mo? Nagpapanggap lang ako nun. Hahanapin ko si Lin Weiyao. Kailangan niyang tumulong. Dahil si Chen Nuan, ikaw at si Yao Yao, ayaw niya sa akin. Hindi mo iniisip na naghiwalay kami ni Lin Weiyao. Kukunin na kita. Kawawa ka talaga. Nuan, sumakay ka na. Nag-adobo si Lola ng spare ribs. Nagnakaw ka na naman ng kotse ni President Chin. Tulong, may tao diyan. Hulihin siya. May nagnakaw ng kotse ni President Chin. Anong nangyari? Siya ang magnanakaw ng kotse ni President Chin. Ginamit niya na parang sarili. Ano ang nangyari? Siya nga, ninakaw niya ang sasakyan ni President Chin. Ginamit na parang sarili ng pamilya. Humiwalay kayo. Presidente Kim, ingat po kayo sa pag-alis. Paano mangyayari yon? Nagkakamali ka sa kanya. Paano siya maging presidente? Super lang siya. Manggagawa lang mula probinsya. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa King Corporation. Si Presidente Chin ba o hindi? Maaari ba akong magkamali? Nagkakamali ka. Super lang siya. Loko ka. Mapapangasawa ni Chen Nuan, presidente ng Chin Corporation. Imposible naman ito. Balita ko bukas sa Landing Hotel ang Chin Corporation. May team building. Dumadalo taon-taon si Presidente Chin. Pumunta bukas, malalaman kung siya presidente ng Chin Corporation. Anak, tingnan mo ang malaking mansyon na ito. Tigil. Guido Mautay. Anong ginagawa niyo rito? Itong anak ko. Ang binata niyo. Gusto kong pakasalan ng anak ko. Espesyal ang pagdating namin ngayon upang pag-usapan ang kasal. hinahanap ko si Tio at Tia. May regalo ako kay Lola May. Binata na iming amo magpapakasal sa iyo. Maaari bang magsinungaling iyon? Papuwarin mo na ako. Isa na namang pumunta para magpalapit ng relasyon. Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magkagulo rito. Umalis ka na kaagad. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Nangako mismo sa akin ang binata ninyong amo. Baka kasalan niya ang anak ko. Espesyal kaming may regalo. May matapat na hangarin. Sige, sasabihin ko sa iyo. Marami na ako nakita sa pamilya Chin. Huwag kang magpahiya sa harap ko. Umalis ka na. Tumabi, dumating na ang amo. Nasa loob ng sasakyan si Chen Wan. Nakikita ko ba ng maayos o nagkakamali ako? Nakita ko silang dalawa. Iyon ang binata ng pamilya. Ang nasa passenger seat ang kanyang asawa. Matanda na kayo. Hindi ko kayo aalipustahin. Huwag magpahiya rito. Umalis ka na. Tatay, nakita mo ba yung babae sa loob ng sasakyan? Sino yon? Parang sobrang kamukha niya ni Chen Wan. Ang Chen Nuan ba mula sa kabukiran ang sinasabi mo? Imposible anak. Nagkakamali ka lang ng paningin. Tatay, hindi mo ba sinabi? Napakakasalan ako ng presidente ng Chin Group. Paano siya nagkaroon ng asawa? Baka naman may iba pang binata ang pamilya Chin. Ang presidente ng Kin Group. Si President Chin ay nag-iisang. Noong huli akong pumunta sa kanilang kumpanya, sabi sa akin ni President Chin, single siya at gusto niyang magkaroon ng ugnayan sa ating pamilya sa pamamagitan ng kasal. Bukas may team building ang Chin Group. Pupunta rin si President Chin. Tatanungin ko siya ng maayos. Yung nasa pintuan kanina, sina Lin Weiyao at tatay niya. Yung dalawang kumidnap sa'yo, tinanggap ang pera ni Lin Xiong. Ayaw isumbok si Lin Weiyao. Pinadala ko lang ang assistant ko para sikasuhin. Bukas, team building ng kumpanya. May magandang palabas. Salamat ha. Paano pasasalamatan? Salita lang ba?
Pasalamat ulit. Ang kabataan ay talagang napakaganda. Lola, Natakot mo yung apo sa anak mo. Kailangan kong magbayad ng maayos. Apo ko sa anak. Ginawa ko para sa iyo. Matamis maasim na ribs. Matapos na ito ngayon. Sige na, umaasa ako sa iyo, Tia. Iasa mo sa akin ang pagiging permanente. Chen Nuan. Ano ang ginagawa mo rito? Chen Nuan, anong ginagawa mo rito? Hindi ninyo malalampasan ang probation period. Hindi ka naman kailangang pumunta. Ikaw, paano mo nagawa iyon? huwag mo silang pansinin. Sa taunang pagtitipon ng kumpanya, laging nagpapakita si Presidente Qin. Makikita natin si Presidente Qin. Pagdating ni Presidente Qin, paalisin ko kayo. Presidente Qin. Presidente Qin. Molly, ito ang tunay na Presidente Qin. Tita, assistant at driver ito ni Presidente Qin. Molly, ito ang tunay na Presidente Qin. Tia ito, katulong at super ni Presidente Qin. Anong katulong at super? Ito mismo si Presidente Qin. Imposible naman, imposible ito. Pang-aabuso ng HR manager. Pag-abuso sa kapangyarihan, naiimbestigahan na namin. Natanggal ka na. Ano? Presidente Qin. Ano ang ibig sabihin nito? Ako ang tiya ni Yao Yao. Hindi mo ba pakakasalan si Yao Yao? Siya ang tunay kong asawa. Chen Nuan. Paano mo magagawa? Ang presidente ng Qin Group. Isa ka lang manggagawang bukid. Paano ka naging presidente ng Qin Group? Isa kang manggagawang bukid. Manager Shu ay natanggal na. Ako na ang bahala sa HR. Presidente Qin, pakinggan niyo ako. Dalhin mo na siya. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, Presidente Qin. Ang bagay na ito. Presidente Qin. Pakinggan niyo ako. Hindi ganito, Presidente Qin. Presidente Qin. Super ka lang. Paano ka nakapunta? SA Team Building Qin Group. Presidente Qin, anong nangyari sa inyo? Hindi po ba kayo nagsabi? Chairman Lin, ito ang tunay naming Presidente Qin, ang nag-iisang tagapagmana ng Qin Group, Jinung Qin Xiaodong. Paano pwedeng mangyari? Ito ang aming si President Qin, ang nag-iisang tagapagmana ng Qin Group, Ginoong Qin Xiaodong. Ano ang nangyayari? Hindi pala si Lin Weiyao ang ikakasal kay President Qin? Si Chen Nuan pala. Si Chen Nuan pala. May-ari ng Qin Group. Imposible ito. Bakit kaya mo? Pakasalan ng presidente ng Qin Group? Anong karapatan mo? Hindi ako tulad mo. Kinamumuhian ng mahirap, sinasamba ang mayaman. Umaapi gamit ang kapangyarihan. Walang paggalang sa batas. Walang moral na hangganan. Chen Nuan. Ano magagawa mo sa akin? Akala mo napakagaling mo? Isa ka lang mapang-aping basura. Paano nangyari? Siya ba ang presidente ng Qin Group? Kayo po ba talaga si Qin Xiaodong? Noong una kay President Qin, bulag ako. Di nakakilala sa inyong kadakilaan. Nagkasala ako sa inyo. Patawarin po ako ng dakilang tao. Ang dakilang tao ay di nagtatanim sa hamak. Qin Xiaodong, ikaw nga ba talaga si Qin Xiaodong? Is Qin Group, buong pagsasamahan sa Lin Group, ay pagkakansela.
makapag-anak ng isang babaeng tulad ni Lin Weiyao. Director Lin, gusto ko na mabahala sa iyong pagkatao. Ikaw na masamang supling. Mabilis na humingi ng paumanhin kay Director Chin at Madam Chin. Lin Weiyao, naghihinalaang, nag-udyok ng pagdukot. Papa, sagipin mo ako. Cheng Jia, tulungan ninyo ako. Ayokong makulong. Siya nga, nag-udyok na idukot si Chen Nuan. Walang kinalaman sa akin. Nuan-nuan, si Lin Weiyao ay masama. Laging nangingibabaw sa kapangyarihan. Dinidiktik ako ng kapangyarihan niya. Nuan-nuan, sabay tayong lumaki. Manalig ka sa akin. Nuan-nuan, si Lin Weiyao masamang tao. Laging nang aapi gamit ang kapangyarihan. Nuan-nuan, sabay tayong lumaki. Maniwala ka sa akin. Anong gagawin nyo? Wag, Tatay Cheng Jia. Gago. Tatay, Kasalanan ko lahat. Hindi ko na-edukasyon ng maayos ang anak ko. Hayaan niyo siyang makulong. Kami, mga magulang, hindi na namin siya tatakpan. Pagbigyan ninyo ako. Nakakagalit si Lin Weiyao. Pero ikaw, Cheng Jia, walang utang na loob. Nakakadiri. Mahal, umalis na tayo. Nuan-nuan, may hindi pagkakaunawaan. Nuan-nuan, makinig ka sa akin. Wala na. Wakas na ang lahat. Yuan. Paumanhin, hindi namin alam noon. Asawa ka pala ni President Chin. Noong una, inaabi ka ni Lin Weiyao. Ganun pa ang trato namin sa'yo. Taos pusong humihingi ng paumanhin. Sa trabaho man o sa paaralan, ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga nangaapi, kundi kayong mga nagbubulag-bulagan at mga sakim na manonood na nanguudyok ng kasamaan. Nuan-nuan, huwag kaming paalisin. Nagsikap kami para makapag-intern sa Lin Group. Pinaghirapan namin ito. Mga ginangat Ginoo, tapos na ang internship. Opisyal na listahan at score. Lumabas na. Tingnan sa opisyal na website. Xiaomi, tignan mo agad. Xiaomi, bilisan mo at tignan mo. Pumasa ako sa internship. Nuan-nuan, pumasa ako. Mataas ang evaluation ko. Ang galing! Pasensya ka na, Nuan-nuan. Kala ko, katulad ka ni Lin Weiyao, gagamitin ng kapangyarihan para paalisin ka. Hindi ako katulad ni Lin Weiyao, gagamit ng kapangyarihan para mangapi ng iba. Ngunit kung magtatagal lang yung landas, ang pagkatao at pananaw ang pinakamahalaga. Ang pagiging malamig at pag-iingat ay personal na pagpili. Walang tama o mali dito. Huwag magpapatuloy ng kalupitan! Nakasasakit sa iba at sarili. Halo, Nay. Nuan-nuan, umuwi ka na. May nangyari sa bahay. Magbayad ka agad ng utang. Kung hindi, mananakit ako. Sino ba yun? Tumawag na ako ng pulis. Nay! Nuan-nuan. Sinira niya bigla ang pinto. Nasaan si Xiaodong? Biyahe siya sa trabaho. Huwag matakot. Tumawag na ako ng pulis. Sasabihin ko sa iyo, milyon ang utang sa amin ni Cheng Jia. Magbayad ka agad ng utang? Kung hindi, walang makakapahinga. May utang sa inyo si Cheng Jia. Anong kinalaman namin dun? Wala kaming kinalaman sa kanya. Nang umutang siya, isinulat ang address ay ang numero ng bahay niyo rito. Huwag kang magkaila. Kung hindi, gibain ko ang bahay niyo. Doon ang bahay niya talaga. Nasa bahay lang siya. P. Tang ina. Kung hindi ka magbabayad ng utang, papatayin kita. Bitawan mo ang anak ko. Huwag mong saktan ang anak ko. Ikaw ang umutang sa patubuan. Bakit mo sinulat address ko? Huwag mong saktan ang anak ko. Ikaw ang nanghiram sa loan sharks. Bakit mo isinulat ang address namin? Mayaman pamilya nila. Mayaman, pamilya nila. Asawa niya presidente ng Kin Group. Mahal niya ako ng matagal. Mayaman siya. Pabayaran mo utang ko. Matagal tayong magkasama. Ngayon ko lang nalaman, nakakadiri kayo. Dati, talagang bulag kami. Ang kinakasal ng anak mo ang pinakamayaman. Bayaran niya ang milyon-milyon para sa amin. Hindi ba't milyon-milyon lang? Para sa kanya, parang daan-daang piso lang. Eksakto. Kung hindi dahil sa iyo, paano mababangkarote ang Lin family? Hindi masisira ang daloy ng aking pondo. Ikaw ang sumira sa akin. Bayaran mo ang utang ko. Cheng Jia, dinampot mo ang ahas. Kinagat ka. Walang tutulong sa'yo. Chen Nuan, kung hindi mo ako tutulungan, ipapakita ko ang love letter mo kay Qin Xiaodong. Hindi ka ba naghihintay na pakasalan ako? Tingnan natin kung gusto ka pa ni Qin Xiaodong. Chen Nuan, kung hindi mo ako tutulungan, kukunin ko ang mga love letter mo at ibibigay ko kay Qin Xiaodong. Hinihintay mo bang magtapos ako para pakasalan mo ako? Tingnan natin kung gusto ka pa ni Qin Xiaodong. Akala mo ba lahat ng tao katulad mo? Mapagkunwari at nakakadiri? Ni Qin Xiaodong, kahit isang daliri ay hindi mo maikukumpara. Chen Nuan, bakit sinaktan mo ang anak ko?
Nakapangasawa ka ng mayaman. Akala mo napakagaling mo na? Gusto ng mayayaman ng kapantay sa buhay. Akala mo ba kayo ni Qin Xiaodong ay magtatagal habang panahon? Malapit na niya kayong iwan. Kung mahal ka niya, mananatili ka sa Chin Group. Bilang intern, Umalis na ako sa Chin Group at nakatanggap ng liham ng pagtanggap para sa postgraduate studies abroad. Aasa ako sa sariling pagsisikap at kakayahan para makalampas sa sariling antas sa lipunan. Hindi katulad mo na gustong gumamit ng madaling daan. Aasa ako sa sariling pagsisikap at kakayahan upang makatawid sa ibang antas ng lipunan. Hindi tulad mo na gustong laging maghanap ng madaling paraan. Kahit maghiwalay kami ni Qin Xiaodong balang araw, may sapat akong kakayahan na tumayo sa nararapat na taas at ilabas ang aking ina. Ang tunay na pagiging magkatimbang ay hindi pinagmulan o kalagayan ng pamilya, kundi pagiging magkatugma sa antas ng pag-iisip. Ang liwanag ni Nuan ay kasinagan na hindi masisilayan ng tulad ninyo. Naglakbay ka para sa trabaho? Bumaba ako sa aeroplano, diretso na. Ang utang ay dapat bayaran. Iyon ay likas at makatarungan. Bibigyan kita ng isa pang araw. Bayaran mo ang utang. Nuan, sa ngalan ng ating pagkakaibigan, magkasama tayo lumaki. Kung di ko mababayaran, di nila ako palalampasin. Hindi mababayaran ang utang. Hindi nila ako patatawarin. Hindi kita tutulungan. Dahil ito ang buhay na pinili mo. Nuan. Hindi mo ba ako gusto? Hindi mo ba ako pakakasalan? Alam kong may nararamdaman ka pa sa akin. Sabihin mo kay Qin Xiaodong na tulungan ako. Ma, alis na tayo. Nuan. Anak, ano ang gagawin natin kung hindi mababayaran ito? Hindi tayo patatawarin nila. Ipinilit nila ako sa sulok. Huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Galing kami sa hirap. Bakit siya makapag-aasawa ng mayaman? Gia, anong balak mo? Huwag mo akong takutin. Iba na si Chen Nuan. Nasa pamilya Qin na siya. Ma, napakayaman ni Qin Xiaodong. Ano naman kung tulungan niya akong bayaran ng utang? Mga kilalang pamilya sila. Pinakamahalaga sa kanila ang reputasyon. Bukod pa, meron pa akong ilang kompromiso kay Chen Nuan. Ina, uminom ka ng tubig. Si Chang Jia, pinagmasdan kong lumaki siya mula bata. Paano siya nagkaganito? Ina, ang ganitong uri ng tao, makasarili sa kaibuturan. Kapag naapektuhan ang kanyang interes, agad magbabago ang mukha niya. Pindutin para magsalita, Jiao. Pindutin para magsalita. Nuan. Anong nangyari? Wala. Malabo ang mata ko sa pag-ibig mula pagkabata. Nahubaran ng pagkukunwari. Ang nasa harap ko ay naging estranghero. Nuan, andito ka na ng strawberry cake. Tikman mo. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na lang. Kung may sasabi ka, sabihin mo na ang diretsahan. Nuan, tulungan mo ako. Tulungan mo na ako. Huling pagkakataon na. Ako ang may kasalanan. Ngunit ang pagsama ko kay Lin Weiyao, may para rin sa iyo, di ba? Kapag ako lang nagtagumpay sa negosyo, mapagbibigyan kita ng mas magandang buhay. Huwag ka nang magdahilan, Cheng Jia. Hindi kita tutulungan. Yan na lang ba? Chen Nuan. Nasa cellphone ko, maraming litrato mong patago. Kung hindi mo ako tutulungan, ay popost ko lahat to. Kapag nasira reputasyon mo, kukunin ka pa ng pamilyang Chin. Lahat to nung nasa bahay ako. Kinuha mong patago nung nakatira ka. Di ba't laging hinihintay mo pakasalan kita? Anong masama sa pagkuha ng litrato mo noon? Cheng Jia, kadiri ka. Litratong ito, ayaw kong ipakita sa iba. Pinilit mo lang ako kapag na-post na ito, kahit ano pang katotohanan. Masisira reputasyon mo. Cheng Jia, mabuti na lang nung graduation. Tumanggi kang pakasalan ako. Bigyan mo ako ng 5 milyon. Si Qin Xiaodong ay pinakamayaman. Hindi naman labis ang 5 milyon para sa akin, di ba? Si Qin Xiaodong ang pinakamayaman. Hindi labis ang 5 milyon na ibigay mo. Sa mga larawang ito, pagsamantalahan ako ng 5 milyon. Cheng Jia, matalinong mag-aaral ka. Di mo naiintindihan ang batas. Chen Nuan, ibigay mo sa akin ang 5 milyon. Kung hindi, ipapakita ko ang mga larawan sa internet. Ilabas mo kung mapatunayan mo na ako yan sa larawan. Nanglilitrato ka ng palihim, naglalantad ng pribadong buhay. Pagsasamantala, makukulong ka. Kung hindi mo mapatunayan, nagpapakalat ka ng paninirang puri at maling chismis. Makukulong ka rin. Gusto mong maglubog ng bangka kasama ko. Kahit makulong ako, reputasyon mo masisira rin. Kukunin ka pa ng pamilya Chen. Ikaw! Nakalulungkot. Ang bagay na ito ay sinabi na sa akin ni Nuan kahapon. Alok, gumagamit ang mga larawang kinuha ng palihim para manakot. Ang nakakadiri at lumalabag sa batas ay dapat ikaw. Sa ganung kasuklam-suklam na pag-uugali, masisira lang ang reputasyon ni Nuan. Mapapahamak ka pa. Cheng Jia! Marami na akong pagkakataong binigay sa'yo. Pero sa kasamaang palad, hinahanap mo pa rin ang kamatayan mo. Pangkukunan ng pribadong larawang palihim. Pagsasamantala, bawat isa ay sapat
para hatulan ka ng mabigat. Chen Nuan, huwag mo ko tratuhin ng ganito. Magkasama tayong lumaki, Nuan. Sariling kasamaan, magpapahamak sa'yo. Ang sariling kasamaan ay siya magpapahamak sa kanya. Nuan, mali ako. Nuan, pakakasalan kita. Bawiin ang kaso, pakakasalan kita. Hindi pa niya napagtanto na siya ang may kasalanan. Kung gusto mong umiyak ka. Ang aking balikat ay pinapahiram ko para masandalan mo. Hindi ako masyadong nalulungkot. Sa tingin ko si Cheng Jia, kapwa kahabag-habag at hangal. Bakit niya inakala? Litratong kinuha ng patago sa akin. Magpapasunod sa kanyang walang kibo at mapapailalim sa kanyang kontrol. Ganitong uri ng tao, mula sa buto, makasarili, at puno ng inseguridad. Sa sariling pag-aakala, lahat ng kababaihan dapat ikadena sa tanikalan ng moralidad. Kapag mataas ang iniisip niya dahil sa mga litratong ito, pipiliin kitang talikuran. Napakaswerte noon sa harap ng opisina ng sibil na rehistro. Hindi niya tinanggap ang pagliligaw ko. Napakaswerte kung nakilala ka. Sabihin mo, ito ba ay masasabing tadhana mula sa langit? Masasabi to. Magpapasalamat din ako. Nakinig ako kay Lola. Pumunta sa sibil na rehistro. Doon kita nakilala. Nuan, ito si Halina. Pinsan ni Xiaodong Suli. Nag-aaral pa. Magte-take ng entrance exam ngayong taon. Ikaw si Chen Nuan. Tawagin mong Manugang. Kumusta po, Manugang? Mag-usap muna kayo. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Sa palagay mo, karapat-dapat ka ba sa kuya ko? Sa palagay ko karapat-dapat ako sa sinuman. Kaya ano ang gusto mong ipahiwatig? Katulad ng inyong uri, babaeng galing sa squatters. Umaasa lang sa konting ganda. Sa totoo lang, hindi mo talaga kaya ang kuya ko. Honey, sinabi ng pinsan mong medyo maganda ako. Sa palagay niya, itsura ko lang ang merito ko. Wala akong karapat-dapat sa'yo. Manugang mong babae, pinakamataas sa arts track ng Gaokao. Saka ka na magsalita ng ganyan. Pinakamataas siya sa arts track ng Gaokao. Tanong lang kung may hindi maintindihan. Pwede kitang turuan. Yung arts track, habol niya pera lang ng kuya ko. Bagamat mayaman ang kuya mo, advantage. Pero hindi lahat nagpapahalaga dito. Sinabi ng kuya mo, ang estado sa buhay ay hindi sa pamilya o pinagmulan, kundi sa kakayahan at sa espiritual na mundo. Naniniwala akong karapat-dapat ako sa kanya. Kapag may oras ka, mag-aaral sa labas. Lumabas ka tingnan ng mundo. Sino ang buong araw nagtuturo sa'yo ng ganitong pag-iisip? Gawin mo na homework mo. Nuan, halika. Umupo ka rito sa tabi ni Lola. Narinig ko kay Xiaodong, mag-aral ka pa sa ibang bansa. Pagdating ng panahong iyon, huwag mong pabayaan si Xiaodong. Hindi mangyayari iyon. Nag-aalala lang ako na mag-isa si Nuan sa ibang bansa. Lola, sa susunod, lilipat ako ng trabaho sa abot ng mga kaya para samahan si Nuan sa abroad. Ayos. Nawala na ang alala ko. Nuan, talaga bang mag-aaral ka sa ibang bansa? Gusto ko magpatuloy sa pagsisikap para mapagbuti ang sarili. Sobrang sipag at galing mo. Karapat-dapat ka sa sinuman. Hindi ako nagpupursige para maging karapat-dapat sa iba, kundi para maging mahusay. Gusto ko lang, maging karapat-dapat sa sarili kong pagsisikap. Maghihintay ako sa'yo dito sa Haicheng. Napakagaling ni Mrs. Presidente Chin. Sa mga taon niya sa Amerika, nakuha niya lahat ng parangal. Alam mo ba ilang kumpanya ang gustong kunin siya? Bilisan mo, Presidente Chin, kunin siya para sa Chin Group. Baka maagaw siya ng iba. Sino ang maghahasang manggawa sa akin? Qin Xiaodong? Kasama Chen Nuan. Tingnan mo, may paparating na. Ako ang tagapangulo ng Huihai Group. Kasama Chen Nuan. Tingnan mo, may darating na tao. Ako ang chairman ng Huihai Group. Dapat nabanggit ako ng iyong tagapayo. Inaanyayahang sumali ka sa amin. Sinusundo na kita pa uwi. Halika, ibigyan ginang. Matagal na tayong hindi nagkita, Pangulong Xiao. Pangulong Chin pala asawa ni kasama Chen Nuan. Nasa Amerika ako. Matagal ko nang kilala si kasama Chen Nuan. Di ko narinig na may asawa siya. Mahal, kailan mo ako bibigyan ng katayuan? Pangulong Xiao, ito ang asawa kong si Qin Xiaodong. Hindi importante ang kasal. Hindi naubusan ng talent si Pangulong Chin. Nais mo rin na ang iyong may bahay, magkaroon ng mas mataas na tagumpay. At ang aming Huihai dito, mas profesional kaysa sa inyo. Pangulong Xiao, hinuhukay mo ang asawa ko sa harapan ko. Hindi ito angkop. May iba pa kami nga asikasuhin, kaya mauna kami. Paumanhimpang, Xiao, siloso asawa ko. Sa susunod na usapan. Uulit ka pa ba sa susunod? Bakit ang lakas ng amoy ng suka?
Nuan, 5 taong pangako ng kasal. Ngayon, ibibigay ko na. Sige, payag ako sa kasal mo. Anong plano mo ngayon? Yamang nandito na ako. Siyempre, babalik ako sa kumpanya para tulungan ka. At gusto magkaroon ng anak. Dahan-dahan, huwag mahulog si Nuan-Nuan. Huwag makialam sa mga bata. Huwag makialam sa mga bata, Chen Nuan. Tayo din Chen-Wan Kinshaw ng Weichi. Napakaswerte kong nakilala ka. Salamat sa pagmamahal at respeto. Nuan, pagkikita natin ay swerte ko.